Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo rin po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Pagbati sa lahat ng ating mga taga-subaybay gamit po ang internet at syempre lahat ng sumusubaybay gamit po ang iba't ibang mga partner stations. Andyan po ang 702 DZAS, ang 1143 DZMR sa Norte, DYVS sa Visayas, at syempre ang DXKI FEBC sa Coronadal, South Cotabato. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pinag-aaralan po natin ang tungkol sa kahalagahan ng pagkakaisa at paglago hango po sa aklat ng Unang Korinto. Ang Unang Korinto po ay isang napakahalagang aklat na tumatalakay po sa pagkakaisa sa iglesia, sapagkat sa aklat na ito ay ina-address po ni Pablo yung problem of division o yung kawalan ng unity sa iglesia. At ito po ay isang problema na marahil masasabi nating problema noon, problema rin ngayon, problema doon at problema din naman dito sa atin. Ano po? Kaya ang bagay na ito ay mahalagang pinag-uusapan. Kayo ho ba? Naniniwala ba kayo na ito hong problema ng kawalan ng pagkakaisa ay problema noon lang o problema rin sa atin ngayon? Ito ba ay problema doon lang o ito ho ba ay problema dito rin sa atin ngayon? Magandang pag-isipan, di ho ba? Sapagkat kung ating susuriin, ito po ay isang common problem sa angkaman pumunta. Actually, hindi lang ito problema sa church. Ito po ay common problem sa anumang samahan. Kaya lang malungkot dahil ang problemang ito ay matatagpuan sa iglesia. Bakit malungkot? Well, of course, as believers, hindi po yan dapat maging tatak ng ating buhay at pagsasama. Kinakailangan ay maganda ang ating patutuo at tayo po ay namumuhay sa pag-ibig. Kaya ang pagkakaroon ng ganyang issue sa iglesia ay isang bagay na dapat maunawaan at dapat masolusyonan. So ano ho bang mga kaganapan doon sa ating mga natutunan? Sang-ayon po sa ating mga napag-aralan, ito pong problemang ito ay isang rampant na problem during that time dahil una, ang pinag-uugatan po nito yung tinatawag na spiritual immaturity. Now, dahil po sa spiritual immaturity na ito, nagkaroon po ng mga sangasangang problema. Kaya nga pag binasa po natin sa 1 Corinthians chapter 1, ay makikita po natin doon yung pong sumbong na nakarating kay Apostol Pablo at ang senaryo po ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10 all the way to verse 12. Let me read these verses. I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ, to live in harmony with each other. Let there be no divisions in the church. Rather be of one mind, united in thought and purpose. For some members of Chloe's household have told me about your quarrels, my dear brothers and sisters. Some of you are saying, I am a follower of Paul. Others are saying, I follow Apollos, or I follow Peter, or I follow only Christ. Kung mapapansin po natin, wala naman talagang issue o problema kay Pablo, kay Apollos, at saka po kay Pedro. Sapagkat pare-pareha sila, ang pinapahayag po ay si Kristo.
Kaya lang, dahil po sa spiritual immaturity ng mga mananampalataya, ang nangyari po, instead of following the Christ of Paul at saka po yung Kristo ni Apolos o yung Kristo ni Pedro, ang naging sentro po ng tuon ay yung mga personalidad na ito. Hindi po magkaaway si Pablo, si Pedro o si Apolos, kaya lang ang naging problema nga sa halip na maging followers ni Christ, ang mga mananampalataya noon at doon, sila po ay naging fans club. At yan po isang problem maging sa panahon natin ngayon. Kagaya po ng ating palaging sinasabi, hindi naman po masama na meron tayong mga sinusubaybayan, sinusuportahan at pinakikinggan. Kaya lang ho, dapat maliwanag sa atin, we are followers of Jesus. At hindi po tayo fans club ng kung sinong personality. Sapagkat ang sabi nga rito, ito pong kanilang ganitong pananaw, pag-uugali ay nagresulta po sa pagkakampi-kampi. To the point na if you go to 1 Corinthians chapter 3, ang sinasabi ni Apollos dito, no? Sabi niya dun sa chapter 3, verse 1 to verse 4. Ito naman po ang pinapahayag sa unang Korinto, Kabanata 3, 1-4. Dear brothers and sisters, when I was with you, I could not talk to you as I would to spiritual people. I had to talk as though you belonged to this world or as though you were infants in Christ. I had to feed you with milk, not with solid food, because you were not ready for anything stronger, and you still are not ready, for you are still controlled by your sinful nature. You are jealous of one another and quarrel with each other. Doesn't that prove you are controlled by your sinful nature? Aren't you living like people of the world? Verse 4, when one of you says, I am a follower of Paul, and another says, I follow Apollos, aren't you acting just like people of the world? Di ba nakakalungkot na reality ito na sinasabi ni Pablo na yung inyong pagkakaroon ng mga pagkakampi-kampihan, paborito, ito po ay pagpapakita na hindi pa kayo malago sa pananampalataya at ang inyong behavior o pagkilos ay hindi akma sa isang taong malalim sa buhay espiritual. Ang katunayan ng kanyang pagkakasaad, ito po ay parang para sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos or mababaw pa sa pananampalataya. Nakakalungkot, pero yan po ang reality. Kaya nga, kung inyo pong titingnan, paano niresolba ni Apostol Pablo ito? Pagdating po sa chapter 2, maganda ho ang ginawa ni Pablo sapagkat ibinaling niya yung tuon sa sentro ng Kristyanismo. Walang iba kundi yung Panginoong Hesukristo at ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. So ang sabi po sa chapter 2 verse 1 and 2 ng 1 Corinthians, when I first came to you, dear brothers and sisters, I did not use lofty words and impressive wisdom to tell you God's secret plan. Now take note of verse 2. For I decided that while I was with you, I would forget everything except Jesus Christ, the one who was crucified. So, ang pinopoint out ni Apostol Pablo rito, dapat sumentro tayo sa tunay na sentro nitong ating pananampalataya. At yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang nagiging problema kasi, mga kapatid, paminsan po, ang nagiging sentro ay yung mga personalities, yung mga bagay na trivial na hindi dapat maging sentro, yun po ang nagiging pangunahin. Kaya napakaganda ng sinabi ni Apostol Pablo na kailangan ibalik natin sino ba yung sentro at yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So again, yes, gumagamit ang Diyos ng mga personalidad bilang instrumento, pero hindi po tayo dapat mabaling sa mga ito at sila ang itanghal sa halip na ang Kristo na kanilang pinapahayag. So, maliwanag po, ibinabalik ang tuon, walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. And this should be true for the church today. Magandang tanong din ito eh. Pag naa-attract po ang mga tao sa isang particular na iglesia, ano ho ba yung point of attraction? Bakit sila naroon? Ano ba yung kanilang pinupunta? Now, if they're going to church or if they are attracted to the church for any other reason except Christ, may problema ho tayo.
Kasi ang dapat na maging point of attraction dito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa Kanya po tayo dapat nakatuon. So isa yan. Pagdating sa chapter 3 ay mas malawak po ang paliwanag ni Apostol Pablo. Malawak sapagkat pagdating po rito ay kanyang nilinaw sa atin na una, ang ministeryo po ay binubuo ng mga mananampalatayang nagpapagamit sa Panginoon, pero mahalagang maunawaan po na ang bawat isa ay maglilingkod ayon sa kaloob na ibinigay sa kanya. Kaya ang sabi ni Pablo, kami ni Apolos, naglilingkod parehas, magkaiba ng paglilingkod, magkaiba ng larangan ng paglilingkod, sapagkat magkaiba sila ng kaloob. 1 Corinthians 3:6, I planted the seed in your hearts, and Apollos watered it, but it was God who made it grow. So ang point po rito ni Apostol Pablo ay una, maging maliwanag na bakit pinagkukumpara natin ang taong magkaiba yung kaloob. Siyempre magkaiba yung kaloob, natural. Sa ibang larangan mukhang mahusay yung isa, sa ibang larangan mahusay yung isa, pero in reality, ang kahusayang ito ay galing sa Panginoon at ang nagbibigay ng effectivity sa kanilang ministry is God Himself. It was God who made it grow. Sumunod na kaisipan po doon, kailangan klarong-klaro din na ang sentro po ng lahat ng ito, ang pagbibigay luwalhati ay sa ating Panginoon. Kaya nga ang sabi ni Pablo, it was God who made it grow. Verse 7, it's not important who does the planting or who does the watering. What is important is that God makes the seed grow. Magandang hamon, ano po? Sapagkat ang pinaliliwanag ni Pablo rito, again, kung mahusay man kami, it's not because of our natural abilities. It is because of God's grace and the working of the Holy Spirit in the lives of the people. Pagbibigay luwalhati at tuon sa ating Panginoon. Ngayon, ibinaling niya yung atensyon sa mga tao at kanyang pinaliwanag na ang bawat isa naglilingkod at ang bawat isa mananagot. Kasi ang naging problema din noon, may mga humahatol, may mga nagsasabing may mahusay, may hindi, may kakampihan, may hindi. Minsan kakabaling natin sa ginagawa ng iba, baka nakakalimutan na natin na tayo mismo may pananagutan, di ho ba? Kaya ang sabi niya rito, but on Judgment Day, fire will reveal what kind of work each builder has done. The fire will show if a person's work has any value. So ang bottom line, this is a good reminder. Mahilig tayo magkampihan, mahilig tayong humatol kung sino mahusay, sino hindi. In the process, habang ginagawa natin yan, napapabayaan natin yung ministry natin dahil kung saan tayo nakatuon. Nagpo-promote tayo ng division, so napapahina ang kalusugan ng iglesia at nagkakaroon tayo ng mga pag-uugali na hindi marapat sa isang mananampalataya, kaya nasisira din naman ang patutuo ng iglesia. So ito, sagot. On Judgment Day, fire will reveal what kind of work each builder has done. The fire will show if a person's work has any value. So malalantad po yung ating mga pinaggagawa pag panahon na po ng paghatol. Kaya nga ang ating natutunan sa ating mga nakalipas na pag-aaral na napaka-importante na bigyang diin sa ating episode ngayon ay yung katotohanan na habang tayo po ay naglilingkod, nandyan yung spiritual ministry which is based on our spiritual gifts. Tandaan po ninyo, ang bawat isang mananampalataya ay pinagkalooban ng kaloob na espiritual, maaaring isa, maaaring higit pa sa isa. At ang kaloob na ito ay magagamit para sa paglilingkod at maging pagpapala tayo sa ibang kapatiran. Ang pagkakaroon mo ng spiritual gift ay resulta ng pagkakaroon mo ng ugnayan sa Panginoon. So yung dami o pagkakaroon ng spiritual gift is not a measurement of maturity. Ito po ay nagpapatunay lamang na meron kang ugnayan sa Diyos. Kaya nga dapat laging katambal ng ating spiritual ministry ay yung pong spiritual maturity. So ibig sabihin, kailangan maging tapat tayo sa Panginoon. So sa ating natutunan itong nakalipas na mga araw,
ilang bagay po ang importante para yung process po na yung kung saan meron tayong spiritual ministry based on spiritual gifts at saka magkaroon tayo ng spiritual maturity. So ano po yung mga natutunan natin? Number 1 is yung sovereign foundations. Kailangan maliwanag din sa atin yung concept ng ministry. Ano ba ang ministry? Bakit ba tayo naglilingkod? Paano tayo maglilingkod? At yung calling basically. Dahil pagka po hindi klaro ito, minsan ang nangyayari, pag masaya, ayan, mag-minister tayo. Pero pagka challenging na, parang hindi na tayo tinawag ng Panginoon. Minsan nagiging ganun ang conclusion. O kaya, pagka maayos pa ang lahat, madaling maglingkod, pero pag challenging, madaling bumitaw, pag wala kang sense of calling. Kasi ang pagbabasihan mo na lang sa iyong pananatili, pagpapatuloy o maging pagbitaw, ay yung pong pakiramdam mo na pagka okay, tuloy, pag hindi na okay, ayawan na. Si Apostol Pablo, napakaganda ho sapagkat sinasabi niya na dumanas kami ng ginhawa, dumanas din kami ng hamon. May mga panahong nabugbog, nakulong, at kung ano-ano pang karanasan, pero nanatili po siya sa kanyang paglilingkod kasi maliwanag sa kanya ang calling ng Panginoon. Otherwise, alam niyo, kung sakaling negosyo yan at walang calling na kailangang i-determine, baka pag nalugi na, ayawan na di ba? Pero iba ho ministry hindi yan ang basihan. Isa pa, pag walang sense of calling, baka naman ang magdidikta ng ating pananatili o pagpapatuloy ay kung ginhawa pa tayo o hindi. Kaya minsan nagkakaroon ng concept ng greener pastures. O bakit? Umalis. Bakit? Kasi nakatagpo ng greener pastures. Ngayon, hindi naman po masama na guminhawa. Ang sinasabi lang natin dito, pagka wala tayong sense of calling sa ating ministry, either the difficulties of what we do will make us go away, or the opportunities somewhere else will make us go away. Yan po yun. Kaya pagka ganyan ho ang senaryo at sitwasyon, napakadelikado kasi walang commitment Pag mahirap, ayawan na. Pag merong mas mainam doon tayo. Sana, minsan tatalong-talong ka na lang kung saan ka napupunta. So yung Sovereign Foundations is having clarity sa calling, nature of ministry, at siyempre, kung ano po yung ating mga kaloob. Kailangan klaro sa atin yan. Pangalawa is inner life growth. Now, binigyang diin ko po sa isang pag-aaral natin na ito'y parte ng proseso na madalas na pababayaan sa kadahilanan po na minsan, pag nakakakita ng mga taong mahuhusay, ang pinagbabasihan ng pag-recruit sa kanila ay yung natural talents and not their spiritual maturity and spiritual gifts. Kailangan nating maintindihan na ang ministry po ay dapat i-sustain ng spiritual gifts and spiritual maturity dahil yan talaga ang provisions para makagawa tayo ng ministry. Ngayon, paminsan, some people are willing to let that slide para po magbigay tuon sa natural abilities. If you remember, nung mga apostol po ay naglingkod at sa Acts chapter 6 ay nabigo sa kanilang paglilingkod dahil sa halip na sila po ay maging matagumpay, ay naging failure sila sa pagpapakain ng balo dahil hindi naman yun ang area of giftedness nila. What did they do? They chose 7 men. Acts chapter 6, makikita nyo ito. At ang description or qualification ng 7 men, they have to be men that are full of wisdom and the Spirit. So, hindi lang sinabi doon na kailangan magagaling kayo kasi magpapakain kayo ng balo. Kahit po yung pagpapakain ng balo seemingly ay parang hindi naman ganun ka-spiritual na gawain, pero ministry ho yan So, siyempre spiritual yan. Pero kung titingnan, parang hindi. Kung sa mata ng mundo natin na-assess, pero ang bottom line po doon is, nakita po nila na ito po ay isang ministeryo at ang requirements po ay kailangan mataas sa aspeto ng spiritualidad. So they should be men full of the Spirit and wisdom. So inner life growth is important. Kaya pag ang isang tao mahusay lang, pero walang inner life growth, mapanganib Yung pangatlo po is also very important, ministry maturing. Dito na tayo palalaguin sa aspeto ng ministeryo. And keep in mind na as we serve, ang Panginoon po ay
hindi interesado lang sa ating magagawa para sa Kanya, siya po ay napaka-interesado din sa ating paglago sa ating buhay espiritual. So nangangahulugan ito mga kapatid, hindi natatapos yung paglago sa ating buhay espiritual. Sometimes, sa ministry, nakatuon tayo dun sa Lord, ano ba ibubunga nitong aking ginagawa? Pero ang tuon pala ng Panginoon kumilos muna sa buhay natin para tayo ay turuan, hubugin, palaguin. Di ba? Kaya paminsan naiinip tayo, gusto natin, may bunga agad yung ginagawa natin. Pero tandaan nyo po, baka naman naghahanap tayo ng bunga pero hindi tayo lumalago pa masyado sa ating spiritual life. Which leads us to number 4, which is life maturing. Sa puntong ito, ang isang mananampalataya ay meron ng linaw sa kanyang spiritual gifts at meron din namang paglago sa kanyang spiritual maturity. So, sa puntong ito, meron ng major fruitfulness. Kasi nandyan na yung magandang kombinasyon ng spiritual maturity and spiritual ministry. And then, number 5 is convergence. At ang convergence po, basically, nandoon ka na sa point na nandyan po ang spiritual gifts, nandyan po ang spiritual maturity, at inilalagay ka na ng Panginoon sa mga posisyon na kung saan mas lalo kang magagamit ng makapangyarihan. Nagtutugma-tugma na lahat. At napakahalaga po nito kasi paminsan nga, we focus more on what we need to do rather than focusing on what we need to become. So ang Diyos po ay hindi lamang interesado sa gagawin natin para sa Kanya. Interesado ang Diyos na magkaroon ng intimate relationship tayo sa Kanya. So yung mga paglilingkod natin, no matter how challenging, yan po ay nagbibigay din ng pagkakataon para makilala ang Diyos, manangan tayo sa Diyos. Kaya nga ang ministry, di ba? Talagang minsan, pag inisip-isip mo, hindi natin kakayanin, Lord. Pero nagiging step of faith yun Bakit? Kasi nga, nagiging step of faith siya para tayo po ay lalago sa ating kaugnayan sa Diyos at hindi lamang nakatuon sa gagawin para sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po itong puntong ito. Kaya nga mga kapatid, sa ating buhay bilang mananampalataya, as we strive to glorify God, mahalaga po na ating ilagay sa ating isipan na as we serve Him, tayo po ay works in progress na hinuhubog pa rin yung pagkatao natin. Very dangerous combination yung meron kang spiritual ministry pero kulang o hilaw sa spiritual maturity. Kagaya ng nangyari sa mga taga-Korinto. Instead of edification, nagkaroon ng division. Instead of unity, nagkaroon po ng kampi-kampi. No? So nakakalungkot na senaryo yon. At hindi po marapat yan sa ating ministry. Kaya napakahalaga mga kapatid na ating maunawaan to para sa ating paglilingkod ay maibigay natin ang paglilingkod na karapat-dapat para sa ating Panginoon. At paglilingkod na makapagpapalusog ng iglesia, makapagbibigay lugod sa Diyos, magiging makapangyarihang patutuo sa mga walang pagkakilala sa Panginoon at pagpapala maging sa mga kapatid sa Panginoon. So, dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang programang Kamalayan na papakinggan sa FEBC Radio TV. Napapanood din po tayo sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.